Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye sa Gospel of Luke, God the Son, Son of Man, kung saan pinapakita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang tunay na kadyosan at sa kanyang tunay na pagiging tao. Son of God, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ay Mga Babala sa mga Makasarili. Mga babala sa mga makasarili. Malinaw sa Biblia na sa ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagtanggi sa sarili o self-denial. Sabi sa Luke chapter 9 verse 23, "And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Ngunit marami pa rin ang sumasanib sa Kristyanismo na may mga makasariling motibo. Ito po ay inosente, hindi naman po lahat makasarili or labis na makasarili. Pero kung minsan po, ang motibo ng iba ay hindi rin para sa Panginoon, kundi para sa kanilang sarili. Halimbawa, yung paglapit sa Kristyanismo dahil may pangakong paggaling sa mga sakit, o di kaya pag-angat sa kabuhayan, o pagtamo ng mga ambisyon, o pagkakaroon ng maayos na buhay. Maganda po lahat yan, mabuti, at sinasabi nga ng Panginoon, kung tayo ay magpapasakop sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban, at susundin ang mga prinsipyo na Kanyang itinuturo sa Kanyang salita, ang mga ito ay maaari din nating matamo. Pero hindi sila ang primary na motibo natin sa paglapit sa Diyos. Bagkus, ang Kanyang panawagan sa atin ay sumunod sa Kanya sa Kanyang kaparaanan. Minsan, ang Kanyang hinihingi ay ang pagtalikod sa ating mga sariling pagnanasa. Pagsuko ng ating kalooban sa kalooban niya. Pagpapaubaya ng ating buhay sa Kanyang pamumuno. Pero kung minsan ang hirap nating gawin ito, di po ba mga kapatid, yung talikuran ng ating sariling pagnanasa, napakalakas po ng pita ng laman sa ating pong mga pangangatawan, sa ating pagkatao. Yung pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kasi gusto natin yung gusto natin. So kung minsan yung kalooban niya, nakikita natin sa Biblia, parang mahirap sundin. O di kaya yung pagpapaubaya sa ating buhay, ng ating buhay sa Kanyang pamumuno. Siyempre gusto ko na ako nagmamaneho ng sarili kong buhay para kontrolado ko ang lahat ng mangyayari. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi natin kontrolado ang ating buhay. Maraming nangyayari sa ating buhay na hindi natin hawak. Sapagkat ang ating buhay ay napapailalim sa pamumuno at paghahari ng ating Panginoon. Ang mensahe natin ngayon ay tungkol sa panganib ng pagiging labis na makasarili sa ating pamumuhay. Bahagi pa rin ito ng Sermon on the Mount o Sermon on the Plain. Yung po ang binasa natin kanina. Sana po ay pakinggan natin sapagkat ito ay mga salita ng ating Diyos mismo. Sermon mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ihanda po natin ang ating puso para sa Kanyang sermon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, papakinggan po namin ang inyong mga salita. Ang lahat po ng Biblia ay inyong salita. Kaya sa aming paglapit sa inyo ngayong hapong ito, sa aming pananambahan, nawa Panginoon ay maging prioridad namin, O Diyos, ang inyong salita at ang inyong kalooban at ang pagsunod dito. Kami po ay marupok at mahina at madalas, O Diyos, kami ay hindi nakakasunod sa inyo. Kaya po ang aming dalangin, bukod sa bigyan nyo kami ng pag-unawa at malinaw na pag-iisip, bigyan nyo rin kami ng lakas
upang sumunod sa aming matututunan sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Kung titignan po ninyo ang content nitong sermon na ito sa kanyang kabuuan, makikita ninyo ang pagkakapareho nito dun sa Sermon on the Mount na napapaloob sa Matthew 5, Matthew 6, at Matthew 7. So sa Matthew 5, 6, and 7, 3 chapters ang Sermon on the Mount. Tapos ito, parang isang chapter lang hanggang verse 49 lang. So parang pinaiksi. Pero kung titignan niyo yung laman, parehong-pareho halos. No? Pero mas maiksi lang. So sa umpisa, meron ding Beatitudes katulad ng napag-aralan natin nung last time tayong nasa Luke. Pero merong dinagdag dito si Luke. Yung mga woes, yung mga warning. At merong wala. Sa Matthew 5, 6, and 7, lalo na sa Matthew 5, merong discussion ng Panginoon sa mga Old Testament scriptures. You have heard that it was said, sabi niya, you shall not commit adultery. But I say to you, if you look at a woman with lust, then you have committed adultery with her. Merong mga ganon sa Matthew 5. Dito po wala. Dito sa Luke 6, meron itong woes, mga warnings. Sa Matthew 5 po, 6 and 7, wala din. Pero magkaiba ba tong sermon na to? Hindi po marahil, hindi po. Ang sabi ng iba, yung Matthew 5, Sermon on the Mount. Kasi sabi sa Matthew 5:1, seeing the crowds, he went up on the mountain. When he sat down, his disciples came to him. Pero dito sa Luke 6, sa verse 17, ang sabi dito, and he came down with them and stood on a level place. And the great crowd of his disciples and the great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. So parang magkaiba. Yung isa mount, yung isa level place. Pero maraming nagsasabi na, pwede naman parehong mangyari yun. Na sa mountain, merong level place, may plateau. O di kaya, yung mga tao nasa level place, siya nasa may pataas ng mountain. Kung pupunta po kayo sa Jerusalem, doon sa Galilee, dito po sa lugar na ito, kung saan binigay ang Sermon on the Mount, makikita nyo nga na merong mga level places sa bundok. Sa maaaring totoo, yung Sermon on the Mount, kapareho ng Sermon on the Plain. Pero kahit na magkaiba sila mga kapatid, ang pinagmulan nito ay ang ating Panginoong Jesus pa rin. So kailangan natin pakinggan. Hindi po conflict ang Biblia. Hindi po nagkamali ang Biblia. Wala pong mali ang Biblia. Yung nakalagay sa Matthew 5, 6, and 7 ay kabuuan ng kanyang katuruan sa Sermon on the Mount. Yung pong nakalagay dito ay kabuuan ng kanyang katuruan dito sa Luke chapter 6, sa Sermon on the Plain. Pareho po silang salita ng Diyos. Pareho pong dapat nating aralin at pakinggan. Ibinahagi ito ni Kristo una sa kanyang mga apostol. Pangalawa, sa ibang mga disipulo na sumusunod sa kanya noon. At pangatlo, sa maraming mga taong naghahangad na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Yun po ang description dun sa binasa ko kanina. So ang audience niya, mga disciples niya, yung 12, yung mga ibang disciples niya na sumusunod sa kanya, at mas marami pang tao na humihingi ng kagalingan. So last time, dito sa Luke 6, ang pinag-aralan po natin ay yung Beatitudes na tinatawag, yung mga blessed statements, no? So verses 20 to 23. Babalikan natin ng konti ang isa't isa kasi yung bawat woe, 4 po yung woe, ay may katapat na 4 na blessed statements. So halatang-halata, malinaw na yung pagtatapat na yan ay may kahulugan. At bawat isa ay kabaliktaran ng isa. No? Halimbawa, poor sa Beatitudes, rich dito sa woes, hungry sa Beatitudes, full dito sa woe.
Ang sabi sa Beatitudes, blessed are you who weep. Ang sabi dito, woe to you who laugh. So kabaliktaran. Sabi sa Beatitudes, blessed are you when people hate you. Dito naman, woe to you when all people speak well of you. So parang tapat-tapat siya, tapos kabaliktaran ng Beatitude. Meron pong ibig sabihin yun. Yung contrast po na yun, kailangan po nating bigyang pansin. Sa mga talatang ito, mga kapatid, may 4 na babala para sa mga umaasa sa makasariling kayamanan, makasariling kabusugan, makasariling kasayahan, at makasariling katanyagan. Hindi po masama ang kayamanan, ang kabusugan, kasayahan, at katanyagan. Ang diferensya po kapag labis na makasarili. Tignan po natin isa-isa. Una, ang babala sa mga umaasa sa makasariling kayamanan. Verse 24, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe, yung pong woe sa original Hebrew, ay sa original Greek, oy! Yun po yung word. Oy! So parang nakakatawa. Pero nakakatakot po yung pag sinasabi ng nagsasabi. Kasi para siyang curse. Siya po ay isang sumpa. So sinusumpa kayo ng mga mayaman. Ang katapat po niya, verse 20, ang sabi doon, blessed are you who are poor. So ito naman, woe to you who are rich. No? So mukhang tinutukoy doon sa verse 20, yung poor, yung mahirap, yung salat sa mga pangangailangan. Pero alam natin sa Matthew chapter 5 verse 3, yung katapat po na Sermon on the Mount, ang sabi po doon ng Panginoon, blessed are the poor in spirit. So sa konteksto, alam natin maraming mga lumalapit kay Jesus na mahirap, nahihirapan, may sakit, at dahil nakikita niya ang mga puso nila, alam niya na sila na lumalapit sa Kanya ay poor in spirit. So maaaring ang tinutukoy ng dalawa ay pareho. Poor na poor, kasi yung salita pong ginamit pareho. Tokos, ang spelling po, P-T-O-C-H-O-S, tokos. Meron pong ibang word na poor sa Griego, yung penes, P-E-N-E-S. Yung penes, kulang ang sweldo, pero may sweldo. Yung po ang ibig sabihin ng poor na yon. Pero yung tokos, walang sweldo. Walang kahit ano. Pulubi. Beggar. Yung po ang word dito. So, blessed daw po yung poor. For yours is the kingdom of God. Sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kayo ay magiging bahagi ng kakarian ng Diyos. So kung poor in spirit, talagang mas angkop. Sapagkat kung hindi po kayo poor in spirit, kung hindi po kayo nangangailangan ng isang Panginoon, hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung kayo mahirap, maaari kayong mahirap na poor in spirit, maaari din kayong mayaman na poor in spirit. Yun po ang tinutukoy doon sa verse 23. Ang sabi sa verse 23, verse 24, woe to you who are rich. Ito yung mga rich, pero rich in possessions, no? Pero poor in spirit. Wala pong kahit na anong resources sa kanilang espiritu. Ito ang mga mayaman na walang kahit na anong pagnanais na makilala ang Panginoon. Yung umaasa lang sa sarili nilang yaman. Ito ang mga mayayaman na panatag na sa sarili nilang kakayahan na mabuhay. At dahil sila ay may kakayahan na yumaman at gumawa ng yaman, hindi nila kailangan ang blessing galing sa Panginoon. Ito ang mga mayaman na akala nila dahil sila ay mayaman, sila ay pinagpapala ng Panginoon, datapwat sila ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi alam nyo, sa mga Hudyo, yung kayamanan ay sign ng blessing ng Panginoon. Sinabi niyo sa Deuteronomy 27 and 28. Blessed are you, sabi niya,
kung kayo ay maraming mga cattle, kung kayo ay maraming mga vineyard, blessed are you. So sa kaisipan ng mga Hudyo, yung mga mayaman, mabuti din or banal. Ito yung mga mayaman na yon. Akala nila, dahil sa kanilang relihiyon, katanggap-tanggap na sila. Alam nyo, maraming mayaman, di po ba kahit sa ating lipunan ngayon, na sa kanilang pagyaman, kung minsan hindi nila inaalintana kung paano sila gumawa ng yaman, kung malimang kaparaanan, kung baluktot man na negosyo, kung pandaraya man o ano, basta yumaman sila. At kung minsan, para maibsan ang kanilang mga kaluluwa at ang kanilang mga konsyensya, sila ay naging aktibo sa relihiyon. Nag-iisip sila na kung sila ay kasapi ng isang relihiyon, sila ay may absuelto na. Ito yung mga mayaman na yun. Mayaman, pero poor in spirit. Blessed sila kung poor in spirit sila dahil lalapit sila sa Panginoon. Pero ang problema, mayaman lang sila. Rich in spirit din sila. Akala nila, sila ay katanggap-tanggap na sa Panginoon, datapwat, di nila kailangan si Jesus. Ito yung mga mayaman na yon. Ito ang sinusumpa ng Panginoon. Sapagkat yung mga taong yon, dahil sa kayamanan nila, iniisip nyo, ay, grabe, blessed na blessed sila, no? Di ba? Madalas iniisip natin yun. Ay, tinan mo nga si ganyan, no? Ang dami niyang magarang kotse. Blessed na blessed siya. Talaga? Yun ang sabi ni Asaph sa Psalm 73. Oh Lord, why do the wicked prosper? Bakit sila palaging malusog? Bakit palaging magara ang kanilang pananamit? Bakit sila palaging puno ng kayamanan? Oh, sabi niya, natisod daw siya. I stumbled. Nawalan siya ng pananampalataya hanggang siya ay pumasok sa santuario ng Diyos at naunawaan niya na yung mayaman na yon, dahil wala silang pakialam sa kanilang espiritu, sa spiritual walk nila, wala silang hinaharap na langit. Ang hinaharap nila ay destruction, sabi sa Psalm 73. Kaya ang conclusion ni Asaph doon, Psalm 73:25, God is the strength of my heart and my portion forever. Ang Panginoon ang aking kayamanan. So maraming mahirap na gano'n ang spiritual insight. Maraming mayaman na ganoon din. Ang mayaman na tinutukoy dito na sinusumpa ng ating Diyos ay yung mayaman na walang pakialam sa mga bagay na espiritual. Maring relihiyoso sila. At yung mga mayaman ng panahon ng mga Hudyo, ng panahon ng ating Panginoon, ay palaging miyembro ng sinagoga. At kung minsan, di lang minsan, madalas, sila ang nai-elect ng mga rulers of the synagogue. Marami sa kanila ay kabahagi ng Sanhedrin, yung 70 elders ng Israel. Marami sila ay yumaman dahil sa templo. Yung mga mayaman na yon, ang tinutukoy ng ating Panginoon. Sabi niya, woe to you who are rich, for you have received your consolation. Bayad na kayo. You have your best life now. Kasi yung susunod niyong life, hindi na best. Yung life after death, karumal-dumal na. Yun ang kanyang sumpa sa kanila. Yung mga mayaman din kasi madalas matukso na umasa rin sa kanilang sariling kakayanan. Kahit sa sarili nilang spiritual walk. Kaya kong yumaman, meron akong kakayanan, meron akong talino, no? Kaya kong makarating sa langit ng sarili kong gawa. So sasali na lang ako sa church, magsisimba ako linggo-linggo, magbibigay ako sa mahirap, mag-o-offer ako sa church. Sasali ako ng Bible study, i-offer ko ang aking magarang bahay, bubuksan ko, magpapakain ako. Akala nila yung mga gawa na ganun ang magdadala sa kanila sa kalangitan. Pagdating nila sa pintuan ng langit, hindi sila makakarating siguro doon. Pagdating nila sa paghukom, ang sasabihin ng Panginoon sa kanila, I do not know you.
Away from me, you doers of iniquity. Ito yung mga mayayaman na kanyang sinusumpa. Hindi kasalanan ang pagiging mayaman, mga kapatid, kundi ang labis na pag-asa sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling yaman, sa makasariling pagyaman. Yun po ang kasalanan. At yung hindi pag-asa sa grasya at sa kahabagan ng Diyos. Yung pong kaya kong marating sa langit dahil mayaman ako. Yun po ang sinusumpa ng Panginoon. Yung mga ganon, sabi niya, bayad na kayo. Pero maraming mayaman sa Biblia. Si Abraham, si Job, mayaman. The greatest man in all of the East. Si Abraham, mga bilyonaryo ito. Si Joseph sa Ehipto. Si David, si King David, mayaman. Si Daniel, Prime Minister ng Babylon. Si Joseph of Arimathea, mayaman. Si Nicodemus, sumunod sa ating Panginoon. Si Levi, si Matthew, mayaman na BIR examiner, no? Na naging disipulo, tinalikuran ng lahat ng kanyang yaman. Si Lydia, yung maker of purple fabric sa Philippi. Si Theophilus, yung benefactor ni Luke. Malamang mayaman siya, no? At siya ang nag-finance ng mga missionary trips at ng historical research ni Luke para masulat niya ito. Kaya dinedicate sa kanya ni Luke itong kanyang gospel. Maraming mayaman na poor in spirit, na yumakap sa ating Panginoon, umasa sa Kanya at hindi sa sarili nilang lakas. Ito po ang yaman na gusto ng Panginoon. Ayaw niya po yung makasariling pagyaman. Sundin natin ang katuroan ng ating Panginoon na tanawin ang walang hanggang kayamanan natin sa langit. At unahin lagi ang kanyang paghahari sa ating buhay. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19, as for the rich in this present age, mga kapatid, alam niyo kung sino yon? Tayo yun. Tayo. The rich of this present age. Tayo po yun. Siguro iniisip-isip nyo, baka kayo lang yun, pastor. No? Hindi kami rich. Ba nasa loob kayo ng isang air condition na sanktuaryo? Kayo nakarating dito siguro, nakasakay sa isang kotse o nag-grab. Kayo kumakain ng 3 beses isang araw. Yung iba sa inyo, pareho ko, mga 6 na beses sa isang araw. Kayo may mga damit na maganda, malinis, magara. Mayaman po kayo. Mayaman po tayo of this present age. Anong sabi dito? As for the rich of this present age, charge them not to be haughty. Huwag mayabang. Okay lang ang mayaman, huwag mayabang. Pero madalas yung mayaman, mayabang din. No? Panayang pang mga pasikat kung ano-anong mga suot, no? Mga branded. No? Alam niyo ba yung humble brag? Yung halimbawa, kukunan nyo yung traffic sa EDSA, nakahawak sa manibela. Tapos yung logo sa manibela, BMW. Tapos yung relo, Rolex. Tapos kukunan niya, ang traffic naman? Ano ang kinukunan niya? Yung BMW, tsaka yung Rolex. Kasi ang mayaman, madalas, haughty. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy, do not be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. Yung future nila kasi nasaan? Sa langit. So that they may take hold of that
which is truly life. Ano ba talaga ang buhay? Ang buhay ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sabi sa Matthew 6:33, alam niyo po ito, but seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things, yung kayamanan, yung mga bagay ng buhay na ito, yung mga pangangailangan natin dito, and all these things will be added to you. So, sundin natin ang katuruan na yan. Tingnan natin yung kayamanan natin sa langit. Magpasailalim tayo sa paghahari ng ating Panginoon. Pangalawang babala. Babala sa mga umaasa sa makasariling kabusugan. Woe to you who are full now, for you shall be hungry. Ang katapat niya sa Beatitudes, blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Dito, woe to you who are full now. Itong sama ng tingin nyo sa akin. Tingin nyo sa akin, busog, di ba? Ay, si pastor. Yan, si pastor yung busog. Kasi parang busog na busog si pastor. Tama naman po kayo. Matakaw po ako talaga. Pero hindi naman po lahat ng mataba, busog na pareho ng sinasabi dito. No? Ang contrast po niya, yung hungry, sa verse 21. Ito po, sabi sa Matthew 5:6, ay those who hunger and thirst for righteousness. So hindi lang sila hungry dahil sila ay mahirap, kundi sila ay hungry din para sa katuwiran ng Diyos. Blessed daw po yung mga ganon. Ang pangako sa kanila, they shall be satisfied. Sila ay mapupuno. Ang sinusumpa dito sa Luke 6:25 ay yung pagiging full o kabusugan na makasarili. Ito ang isang pagnanais na mapuno ang lahat ng pagnanasa ng laman. Meron pong term sa English, hedonism. No? Yung mga hedonists, they are out to enjoy themselves at whatever cost. Kahit na ano pa ang kailangan gawin, basta matupad ko ang aking mga pagnanasa. Ganyan po tayo lahat sa ating kalooban, ganyan po tayo lahat sa ating pagiging makasalanan. At pag yan ang pinaghahari natin, ibig sabihin, ang naghahari sa buhay natin ay ang ating sarili at hindi ang ating Savior. Kaya po sinusumpa yung mga ganitong mga tao na punong-puno ang kanilang mga pagnanasa. Wala silang hunger for righteousness, itong mga taong ito. Sobra silang puno sa lahat ng makasarili nilang pagnanasa na hindi importante sa kanila ang katuwiran ng Diyos. Pastor, hindi naman ako ganyan. Sobra naman kayo, hindi naman ako ganyan. Huwag niyo naman akong sumpain. Talaga ba? Di ba tayo ganito? Di ba kung minsan, parang umiiral ang sarili natin gusto, ang sarili natin pagnanasa, kaysa sa pagsunod, sa sinasabi ng ating Diyos? Hindi ba kung minsan, meron tayong makasariling minimithi? Kung malalim na Tagalog yun. Pastor, ano ba ibig sabihin nun? Yung desire. No? Wala kayong evil desire? Hindi kayo nag-iisip ng kahit na anong evil desire? Lahat po tayo may ganitong kahinaan, mga kapatid. Ang babala sa atin, huwag maging labis. Huwag niyong pabayaan na pagharian kayo ng pagnanasa na matupad lahat ang pita o ang gusto ng laman. Yun ang sinusumpa dito. Kung minsan, yung mga taong ganito, sila ay satisfied, sila ay tiyak na sila ay makakarating sa langit dahil sa sarili nilang gawa. Pag tinanong mo sila, palagay mo, bakit ka papapasukin ng Panginoon sa langit? Ang sagot nila palagi nag-uumpisa sa, because I. Yan ang sabi ni Pastor Alistair Begg. Pagka tinatanong daw ng mga tao, bakit ko kayo papapasukin sa langit? Ang una nilang sagot, because I. Because I did this. Because I did that. Yung pong umpisa na because I, mali na kaagad.
Kasi tayo'y makakapasok sa langit, sabi ni Alistair Begg, because He died on the cross for my sin. Because He lived a perfect life na kanyang ipinataw sa akin. Because He. Pero itong mga busog, yung mga punong-puno na sila ng mga sarili nila. Hindi nila kailangan ng Panginoon. Relihiyoso naman ako, pastor. Palagi ako nandiyan sa GCF. May growth group ako. Nag-aaral ako ng Bible. Nagbibigay nga ako. Ito nga, ganito kalaki binibigay ko sa inyo, no? Meron pang ganon. Mga kapatid, ang sumpa dito ay pagiging hungry. So, akala nyo busog kayo ngayon. Actually, hungry kayo. Wala kayong tunay na satisfaction. Palagi kayong gutom. Tignan nyo ang sabi ng James chapter 5 verse 1 sa mga ganito. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ear of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Nakakatakot po. Yung ganitong kalalagayan ng tao, pagiging makasarili sa kanilang kabusugan, ang hinahanap lang ay mabusog, mapuno ang lahat ng kanilang mga pagnanasa. Lahat po tayo may tendency ganyan. Kaya pag-ingatan po natin. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, woe, oy, woe unto you. May warning siya na matindi. At kanyang nililinaw sa atin na hindi maganda ang kinabukasan ng mga taong palaging ang sarili nilang pagnanasa lang ang kanilang hinahanap. Kuminsan maliliit na bagay. Pagising mo sa umaga, alam mo, kailangan mo manalangin, kailangan mo magbasa ng Bible. Kaya lang, Panginoon, ang sarap matulog eh. Kita ng laman yun. Tinatamad ako eh. Mamaya na lang. Nandyan lang naman yung Bible ko, nasa telepono ko lang. Madali ko lang buksan. Mamaya na lang tayo mag-usap, Panginoon. Mamaya na lang ako mag-aaral. Pumasok na sa opisina, kagulo na, marami nang ginagawa. Sa lunch break na lang, Panginoon, babasahin ko yung aking devotion for today. Pagdating ng lunch break, niyaya ng isang kaopisina. Lumabas, naging busy. Naging busy sa huntahan, nakalimutan na ang pagbasa ng Bible. Pagdating ng hapon, kagulo ulit sa opisina. Hanggang sa uwian. Tapos lalo namang kagulo, yung paghintay ng grab at pag-uwi sa bahay. Pagdating sa bahay, pagod na pagod na. Pagkakain ng dinner, Panginoon, maraming salamat, matutulog na ako. Ay, nakalimutan na basahin ang Biblia. Maliit na bagay, mga kapatid, pero pagka naging ugali natin yon, ang hinahanap lang natin ay yung ginhawa at pagnanasa ng katawan. Kapag yan ang nag-take over sa buhay natin, may warning po. Hindi masama ang hanapin ang kabusugan sa kasalukuyang buhay, kundi ang labis na paghangad nito para sa ating sariling kasiyahan lang. At hindi para sa kaluguran ng ating Panginoon. To please ourselves and not to please God. Yun po ang warning. Hanapin natin instead ang tunay na kabusugan sa pamumuhay na ikagagalak ng ating Panginoon. Maging kabusugan natin nawa ang kagalakan niya. Alam natin na siya ay nagagalak sa ating ginagawa. Alam natin na siya ay nagagalak sa ating iniisip. Alam natin na siya ay nagagalak sa laman ng ating puso, sa ginagawa ng ating mga kamay.
Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 1, "Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more." How you ought to walk and to please God. Yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Sabi sa Colossians 1:10, "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God." Yan po ang ine-expect sa atin. Colossians 1:10. Fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Pangatlo, ito ay ang babala sa mga umaasa sa makasariling kasayahan. So, okay lang ang mayaman, basta wag makasariling pagyaman at hindi umaasa sa Panginoon. Okay lang ang mabusog, pero wag yung makasariling kabusugan na hindi na inaalintana ang kaluguran, ang kagalakan ng ating Diyos, kundi ang pita na lang ng laman. Pangatlo, babala sa mga umaasa sa makasariling kasayahan. Woe to you who laugh now. Pansin nyo, kanina, those who are hungry now, those who weep now, those who are rich, those who are full now, those who laugh now. Yung now po ay yung buhay na ito. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Ang katapat po niya yung nasa verse 21. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Dito naman sa woes, woe unto you who laugh now, for you shall mourn and weep. Doon po sa verse 21, those who weep, sabi sa Matthew 5:4, sila daw yon na who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn. At sa konteksto po, this is mourning over sin. Mourning over sin. Itong mga ito, na tawa ng tawa, ibig sabihin, tinatawanan lang ang kanilang pagiging makasalanan. Parang hindi sila seryoso. Parang hindi nila inaalintana na ang pagiging makasalanan na walang Panginoon tagapagligtas ay isang tiyak na papunta sa kapahamakan. Naalala ko ang kanta ni Ka Freddy, "Tawanan mo ang iyong problema." Naalala niyo yun? No? "Tawanan mo ang iyong problema," sabi niya. No? Tapos meron pang halakhak yung kanta na yan. No? Mga kapatid, kung minsan, tinatawanan lang natin para matakpan ang hapdi ng problema, hindi para harapin. Ang mga tinutukoy dito sa mga taong ito, itong mga sinusumpa dito, ay tinatawanan lang at hindi siniseryoso ang mga bagay na espiritual. Yung kanilang pagiging makasalanan. May panahon pa naman, babawi na lang ako. No? Okay lang yan. Kasi alam nyo, very merciful ang ating Panginoon eh. Hindi tayo pinapatay at the moment na tayo magkasala. Alam nyo ba na pwede niyang gawin yon? At ginagawa niya paminsan-minsan. Na merong mga taong sa moment ng kanilang pagkakasala ay pinapas lang ng Panginoon. No, pag nagpunta po kayo sa Old Testament, marami nun. Sa New Testament, maalala nyo sa Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira, nagsinungaling tungkol sa ibibigay nila, pero nagbigay pa rin sila, nagsinungaling lang. Ano nangyari sa dalawa? Namatay. Ganon po ang church discipline noon. O kaya, huwag na kayong magreklamo. May church discipline dito sa GCF. Pag dinidisiplina kayo at pinaalalahanan kayo ng mga kapastoran, kaming mga pastor na, "Uy, kapatid, huwag ka naman masyadong salaula." Sa New Testament po sa Acts,
Yung dinisiplina, pinatay. Our God is a consuming fire, sabi ng Old Testament. Sabi ng Hebrews, it is such an awesome thing to be before a holy God. Yung pong mga tawa ng tawa, wala po silang seryosong pagkakilala sa kanilang pagiging makasalanan. Yung kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Tsaka na, pagka malapit na ako mamatay, saka ako mag-a-accept. Alam mo kung kailan ka mamamatay. Hindi naman natin alam yon. O yung pinsala na dulot ng kasalanan sa mundo. Tinatawanan lang nila. O yung panganib sa kanilang kaluluwa na kanilang pagkawala ng pananampalataya. Tinatawanan lang nila. Yun po yung those who laugh na tinutukoy dito. Sila yung mga panatag na sa kanilang pagiging matuwid. Ito marahil ay yung mga relihiyoso na mga active sa church, nagbibigay sa church, umaasa sa kanilang good works para sila ay makarating sa langit. Umaasa sa kanilang pagbibigay sa church na sila ay makarating sa langit. Para silang bumibili ng ticket para makasakay sa bus papuntang langit. Ganon siguro ang kanilang kaisipan. Katawa lang sila ng tawa. Okay lang yan. Hindi tayo mapupunta sa hell, mabait ang Diyos. May awa ang Panginoon. Tawanan mo ang iyong problema. Hindi natin maaaring tawanan, mga kapatid, ang problema ng pagiging makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Kailangan nating magpasailalim sa pagliligtas na inaalok sa atin ni Kristo Jesus. Hindi kasalanan ang pagiging masaya sa ating buhay. Baka naman pagkatapos ng sermon na ito, wala nang tatawa sa inyo. Huwag naman, hindi po kasalanan ng tumawa. Okay lang po yung tawanan ng inyong problema, basta nananalangin din kayo. Huwag naman kayong di natatawa. No? Can you imagine kung bawal tumawa dito sa GCF? Pag tumawa kayo, ididisiplina kayo. Ay, walang matitira sa atin dito. Mauuna na ako sa inyo. Yung nga ang criticism sa akin, tawa daw ako ng tawa. Lakas ko daw tumawa. Pasensya na kayo. Hindi po masama tumawa. Hindi po masama ang maging masaya sa ating buhay dito sa lupa. Kundi, ang labis na kasiyahan sa mga bagay na makasanlibutan. At hindi natin inaalintana ang kaseryosohan ng kasalanan. Itong labis na kasiyahan sa mga bagay ng sanlibutan, yan ang bumubulag sa atin sa pinsala at panganib ng kasalanan at maling paniniwala. Akala natin dahil tayo mayaman, dahil tayo busog, dahil tayo masaya, hindi tayo nagkakasala sa Diyos. Tayo'y pinagpapala niya. Dahil tayo ay may mabubuting gawa, yan ang inaasahan natin na magdadala sa atin sa langit. Ang sabi ng Panginoon, woe! Woe unto you. Ano ang threat niya? Ano ang sumpa niya? Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Ang description ng Panginoon sa hell is a place of mourning and weeping and gnashing of teeth. Isang place ng kadiliman, kahirapan, kalungkutan, kapighatian. Yun po ang kanyang tinutukoy dito. Kung tayo po ay masaya lamang sa buhay na to dahil sa mga bagay ng sanlibutan ito, hindi dahil sa pagpapala ng Diyos sa atin o pagsunod sa Kanya. Kung ating kasayahan ay ating isinasandig sa mga bagay ng sanlibutan at hindi natin inaalintana ang kailangan natin gawin upang tayo'y maging tama sa mata ng Diyos, mga kapatid, hinaharap natin ang sumpa na ito, you shall mourn and weep. Hanapin natin, mga kapatid, ang ating kasiyahan sa mga bagay at mga layunin ng ating Panginoon.
at ang walang hanggang kagalakan na ating dadatnan sa piling niya. Yun ang kasayahan na ating dapat hanapin. Kasayahan sa piling na ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Meron kaming hymno noon sa aming church. Tagalog po ang church namin. Kay ligaya kung ako'y naglilingkod sa hari kong manunubos. Saya po, di ba? Masayang maglingkod. Yung pong kasayahan na yun, okay lang. Pero yung kasayahan dahil kayo lasing na lasing, kayo high na high, kayo busog na busog. Kayo, yung kasayahan dahil kayo ay may Rolex, kayo ay may BMW. No, hindi po lahat ng may BMW papunta sa impyerno. No? Hindi po lahat ng may Rolex. Baka po may mga may Rolex sa inyo na tinatago na nung iba. Hindi po kasalanan na magka-Rolex. No? Mahirap, ang kasayahan nyo ay doon sa Rolex na yun. At hindi sa Panginoon. Huli at pang-apat. Babala sa mga umaasa sa makasariling katanyagan. Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets. Ang katapat po niya ay verse 22. Doon sa mga blessed. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. Magalak daw tayo, blessed, happy are you. Yung po ang translation na maganda, happy are you when people hate you, exclude you, revile you. Sa Matthew 5 verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. So pareho, sa Matthew 5 at dito sa Luke 6, parehong sinasabi, blessed daw po. Parang kabaliktaran yun, di ba? Bakit naman tayo matutuwa if people hate us? Pero malamang mangyayari po yun, mga kapatid. Ang persecution po ay pinangako sa lahat ng susunod kay Jesus. Matthew 10:16 to 17. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over to courts and flog you in their synagogues. Nangyari po ito sa mga apostol. And you will be dragged before governors and kings for my sake to bear witness before them and the Gentiles. Maaaring hindi tayo ginagawa ng ganyan ngayon dito sa Pilipinas, pero baka malapit na. Baka malapit na yung panahon na yung magiging mababahagi sa batas natin yung hindi kayo dapat nagko-convert sa religion nyo. Kasi ginagawa na sa Amerika ngayon yun. Bawal na ang conversion program. Pero nilalabanan ng mga ebangheliko sa Amerika. Sabi nila, that curtails freedom of religion. Pero baka dumating ang panahon, mga kapatid, bawal na maging Kristiyano. Nangyari na before. So, yung persecution, ang sabi ni Paul sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Yung mga bubuhay na makadiyos sa ilalim ng pagiging Panginoon ni Jesus will be persecuted. Ay tiyak na uusigin. Tiyak na pahihirapan. Mga kapatid, maaaring kayo ay nakaranas na kayo ay parang tinatwa, pinagtawanan, pinagkatuwaan sa inyong opisina, sa inyong barangay, baka sa inyong pamamahay, dahil sa inyong pagiging Kristiyano. Yan na naman si BJ, siya yung born against. Siya yung born against Christian. Kasi lahat against siya.
Against siya sa paninigarilyo, sa pag-inom, sa paghanap ng panandaliang kaligayahan. Against siya. Kaya siya ay born against. Mga kapatid, dumarating na ang panahon na iyan. So sabi dito sa verse 26, "Woe to you when all people speak well of you." Ito yung mga taong tanyag, may makasariling katanyagan. Makasarili, bakit? Kasi nagko-compromise sila sa kanilang faith. Imbis na pag-uusig dahil sa tapat na pagsunod kay Kristo at pamumuhay ng tama ayon sa kanyang kalooban, ang papuri ng tao ang kanilang hinahanap dahil dito sila ay nagko-compromise. Sila ay namumuhay ayon sa sanlibutan. Lalo na sa ating mga kabataan, napakalakas ng pressure to be like the culture. Di ba? So kung ang uso ngayon yung pananamit sa mga kababaihan, lalo na parang nagkulang ang tela, yung uminto dito yung tela, nasa na yung nasa na yung the rest of your blouse? Bakit parang kita lang kaluluwa mo dyan? Hanggang dito lang yung blouse. No? Pag hinatak mo, wala, hanggang doon lang talaga. Wala naman ho sigurong nakasuot ng ganyan ngayon. Naka-jacket naman kayo, okay lang. Mga kapatid, napakalakas ng pressure na tumulad sa ating kultura na itago ang ating pagiging Kristiyano. Kasi kung minsan, Pastor, pag alam nilang Kristiyano ako, hindi ako napopromote. Hindi ako nailalagay sa ganitong posisyon. Nangyari na po sa akin yan. Bids, alam mo, magaling ka, pero hindi ka pwede dito dahil ayaw mong makiusap sa BIR para aregluhin ang ating mga tax. Di ba? Bawal sa religion mo yan. So, hindi na lang kita ilalagay dyan. Okay lang naman. Ayoko naman po ng dagdag na trabaho. No? Pero mga kapatid, kung minsan tayo ay na-ostracize, napapersecute, inuusig dahil sa ating faith. Mga kapatid, ang kabaliktaran ay kapag tayo tanggap ng sanlibutan. Dahil hindi tayo namumuhay ayon kay Kristo. Walang nakikitang diferensya sa atin. Tayo ay parang kapareho lang ng iba. Pag sila ay nag-green jokes, nakikitawa din tayo. Nakakatawa nga yung green joke mo. Yan sabi sa Ephesians. No coarse joking ang sa isang Kristiyano. Pero para tayo maging kasama ng barkada, makikitawa tayo, makikiinom, mamaya makikihitit, makikitira, makikilaklak. Wala na, tuloy-tuloy na. Yan po ang warning sa atin. Hindi kasalanan ang maging tanyag o maging katanggap-tanggap. Hindi naman po kasalanan yun. Na maging tanyag sa ating kasalukuyang buhay. Hindi naman pong pinagbabawal na wag na kayo magtrabaho ng mabuti para hindi kayo sumikat. Hindi po bawal ang sumikat. Hindi po yun ang pinagbabawal dito. Ang pinagbabawal po dito, ang sinasabi, ang tunay na Kristiyano, hindi sumisikat by compromising. Ang pinagbabawal dito, ang sinusumpa dito, ay yung pagiging tanyag na may makasariling dahilan. At yung pagtanggi sa Panginoon at pag-deny sa Kanya. Yun po ang sinusumpa dito. So hindi kasalanan na maging tanyag sa ating kasalukuyang buhay, kundi ang pag-iwas natin na makilala tayo bilang tagasunod ni Kristo Jesus. Para tayong secret Christian. Parang secret agent. Secret agent na lang ako, Pastor. Quietly na lang ako magsishare ng gospel. Paano ako magsishare kung quiet ka lang? No? Basta, Pastor, quiet lang ako. Pagka ba
nagkaroon ng investigasyon sa inyong barangay, sa inyong eskwela, sa inyong opisina, kung sino ang mga Kristiyano, kayo ba ay mahuhuli o hindi? Mahalata ba nila sa inyong buhay si Kristo Jesus o hindi? Mga kapatid, mag-ingat po tayo na ang sagot natin o hindi. Hangarin natin na mapabilang sa mga bayani ng pananampalataya na inusig at pinahirapan dahil sa kanilang pagsunod at pagiging tapat na alagad ni Kristo Jesus. Bawat isa sa lahat ng disipulo ni Jesus, puwera lang si John, ay namatay violently. Kahit si John ay in exile at niluto sa isang pot of boiling oil, pero miraculously hindi po siya namatay sapagkat kailangan pa niyang isulat ang John, 1st, 2nd, 3rd John, tsaka ang Revelation. So siya ay nabuhay na matagal. Pero lahat po ng apostles, pinatay violently. Lahat po sila pinersecute. And down through the ages, mga kapatid. Kagaling lang po namin sa isang Reformation tour kung saan sinundan namin ang mga yapak ni Martin Luther, ni Ulrich Zwingli, ni John Calvin. Lahat po sila nakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang katapatan sa ating Panginoon. Ang iba sa kanila, katulad ni Jan Hus o ni John Huss, ay sinunog. Si William Tyndale, si Hugh Latimer, sinunog po dahil nag-translate po sila ng Biblia sa lingwahe ng kanilang mga kababayan. Sinunog po sila. Wala na pong ganyan ngayon. Pero mga kapatid, makakaranas pa rin po tayo ng persecution. Sa Acts chapter 5, binugbog po ang mga apostol dahil patuloy silang nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi sa Acts 5:40, "And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council." So in-expect nyo, ginulpi na sila, pinarusahan na sila, titigil na sila, di ba? Depressed na sila, di ba? Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Sana po ganun tayo. Ang tunay at walang hanggang kayamanan, kabusugan, kasayahan at katanyagan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Talikuran na natin mga kapatid ang pag-asa sa ating sarili at tuluyan tayong umasa lagi sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus.